patuloy na nililinis ng Philippine National Police ang kanilang imahe upang maibalik ang tiwala ng yan. May report si Alvin Baltasar. Sa napakaraming pagkakataon, naging laman ng mga balita ang pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa iba't ibang katiwalian, pang-aabuso at krimen. Ngunit sa kabilang dakoy, marami rin namang alagad ng batas na nagpakita ng kabayanihan at katapatan ng binigyang pagkilala na maging ang mismong Pangulong Noynoy Aquino ay pinuri ang mga ito. Kanina sa Campo Crame, 10 tinaguriang COP o Country's Outstanding Police Officers ang muling binigyang pagkilala dahil sa matapat na pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Isa si SPO1 Raquel Animasal sa nabigyan ng parangal na kailanman ay hindi naisip na babagsak sa pagkapulis. Natutuwa ako kasi po, nandito na ako. Yung maliit na bagay na nagawa ko sa komunidad ko, na-recognize, at sa pamamagitan ko, sana mag-ehemplo ako. Si SPO1 Edgardo Figuracion, inampo ng isang batang babaeng bukod sa nalagay sa peligro ang kamay habang ipinapanganak, ay namatayan ng ina. Naghanap kami ng magiging parent sana, sir. So meron naman kaming gustong nakita, pero nung nakita yung sitwasyon ng bata na medyo malapit na maputol yung kamay niya, nag-decline. Bukod kina SPO1 Animasal at Figuracion, kabilang din sa 2013 Outstanding Police Officers na ginawaran ng parangal ng isang pribadong foundation sina Superintendent Edgar Alan Ocubo, Chief Inspector Carlo Magno Manuel, Senior Inspector Arlan Lim de Lumpines, Police Inspector Marjanet Yosores, SPO4 Teofilo Wanata, SPO2 Oscar Morales, SPO2 Rodito Bio Vicente at SPO1 Eduardo Covarrubias na pawang tatanggap ng 300,000 piso. Paalala ng pribadong foundation sa mga awardee, babawiin nila ang nasabing parangal sa sandaling maalis ito sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa isang kaso. Taburan ho nila yung pera, hindi ko namin kailangan yung pera, pero buburahin namin yung pangalan nila sa honor list. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.